Kasama na po natin ang ating doktor serbisyo, walang iba kundi si Dr. Edith Miku Ramos. Magandang umaga po sa inyo, Doc Edith. Magandang umaga, Ninya. No, it's so nice to be back. 1 year na. Last year din. Oo. Nako, ang galing ni Doc mag-explain. Kulang talaga yung oras sa atin, kaya babalik ka ulit, Doc, ha? But first, tanungin muna kita, ano ba ang number one reason kung bakit ang mga tao ay nagsusnore o naghihilik? Alright, no. Nag-snore tayo kasi una muna may obstruction doon sa daanan ng ating hininga. No, it's either coming from the nose or coming from the throat area. So nagkakaroon ng vibration. Yan, or obstruction kung may obstruction sa ilong mo dahil sa nasal polyps, no? And dito naman sa lalamunan natin baka nakaurong ang iyong panga. So, bumabara naman, no, every time na natutulog tayo, bumabara yung ating dila doon sa ating throat. Kaya nagkakaroon niya ng obstruction. Okay. Ba't minsan yung mga bata, may mga bata humihilik? I know. Yes, no. Karamihan ng bata na humihilik ay mouth breather. So, karamihan yan, no, baradong ilong ng mga anak natin kasi madalas yan sinisipon or may allergies. So, gawin nga natin tong sample na exercise na to. Ito yung gusto ko. Sige, try mo muna ibaba yung dila mo and then open your mouth and then make that snoring sounds. Yung di ba? Kasi mouth breather ka, nakababa yung dila mo. So sa bibig kang humihinga, hindi ka nakakahinga sa ilong. Pero gawin natin ito. Put your tongue up, taas natin yung dila natin sa ngalangala. Close your lips. And then try mong gawin yung snoring sounds. Close your lip. Hindi ganun ka, ano? Ayaw, di ba? Because that's the proper position of our mouth and our tongue whenever we sleep. Dapat yung tongue mo nasa taas. Nasa palate. And then you close your mouth. And then you breathe through your nose. Dapat pag matutulog ka, hindi barado ang iyong ilong. So baka yung iba, yun lang ganun kasimple yung kanilang problema, no? Pero Doc, common ang rhinitis di ba? Yes. Allergic rhinitis. Correct. I can relate kasi ako rin. po meron. Ako rin. Yung daughter ko, saktong ganyan. Lahat Oo. ng anak ko may rhinitis. May rhinitis, Yes. opo. Kailangan ma-stop yan. Alamin natin yung cause. Bakit ka nag-allergy? Meron bang dust mites sa lugar ninyo? Meron ka bang pets? Or baka meron ka pang ibang allergens na nagkukos ng iyong mga allergies? Or baka hindi ka marunong mag-breathe ng tama? Yun. Kaya tinuturo Mag-breathe namin ng yung tama? tamang breathing technique. Yes. Specifically, diaphragmatic breathing. Ano po Paano po yun? Yes, so gagawin natin yan. No? Unang-una muna, kailangan clean and clear your nose. So kung nagpa-check ka sa bata, no, pediatrician or ENT, sila yung magbibigay sa'yo ng nasal spray and also naman you can take antihistamines. So dapat bago tayo matulog, sisinga muna tayo ng malakas para pag natulog tayo, hindi barado ang ating ilong. Then, how do we do, no? I teach diaphragmatic breathing. Napakasimple lang yon. Unang-una muna, tamang posisyon ng dila, tongue up. Okay, close your mouth, your teeth should be apart, and you breathe through your nose. Tapos, yung isang kamay mo, ilagay natin sa ating chest, yung isang kamay naman nasa diaphragm. Yan, or sa tiyan, no? Now, when we inhale, etong chest muscle natin, shoulder and neck muscles should not move, only our diaphragm. So mag-i-inhale ka, inhale, slowly, 4 counts through your nose, 1, 2, 3, 4, and then hold natin siya, 1, 2, and then exhale, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And then pause ka ulit ng 4 counts, 1, 2, 3, 4, before you inhale again. Ang tawag namin dyan, diaphragmatic breathing. Bago ka matulog, no, it's a form of physical self-regulation. Naririnig nyo na yung word na i-regulate mo yung katawan mo para kaya mong pagalingin ang sarili mo naturally even without medication. So, Doc, Sa breathing, you can practice that bago matulog. Yes. Yung kinuwento yung ganyan. Kala ko dati noong una, breathe through your nose and exhale through your mouth. Pero ito, Through your nose lahat. Bakit? Kasi ayaw natin na mabilis mawala yung carbon dioxide. So pag in-inhale mo, tas nilabas mo kaagad sa bibig mo, madali ka mapagod. Okay, so kung lahat ay regulated, dadaan ng hininga,
sa ilong, definitely alam natin it purify, humidify, and regulate the quality of air coming into our body. Now, yung carbon dioxide, gusto rin nating regulated. Para yung carbon dioxide kasi kailangan niya ng mitochondria ng cells natin for adenosine triphosphate for energy production. So, Doc, okay din ba yun for stress management? Yes, for stress management and para matanggal yung pain, and it induces sleep. Every time you do diaphragmatic breathing, no, it reduces the release of stress hormones. It improves the oxygenation of all our muscles and also distribute glucose sa ating katawan and regulate the temperature in our body. So, Doc, connected po ba yung pagod sa paghilik? Yes, no, usually pag pagod na pagod ka, what happens, no? Masyadong nare-relax yung muscles mo. Pagod din, and also pag kasama rin yung pag-iinom ng alak. So, masyadong na-relax yung muscles mo, what happens? Yung lower jaw mo nagmo-move back. Pag sumasama yung dila natin doon, no? And then, pag sumama yung dila natin, ino-occupy niya yung airway space, and that causes already the vibration and obstruction. Makes sense, Makes sense. Ngayon nakausap natin si Doc, yung tongue ko, yung dila ko, nilalagay ko sa taas up, ngayon, correct. sa taas. Kasi usually, yun pala yung tama. Hindi dapat, kunyari at-rest ka. So, pag kunyari nakaganyan ako, yung tongue mo nasa taas. Pero Doc, parang conscious ako na nandun. So, yan ang may tawag effort. yes, may effort talaga kasi hindi sanay yung dila. Ang tawag natin dyan is mouth relax position. Kailangan the whole day gagawin mo yan para hindi ka nagki-clench o nangangalit. No, kasi kung minsan pag sa umaga nagki-clench ka, okay, it tightens your muscles. Hawakan natin dito, no? Nagpipintig yan. Hawakan mo nga yung sentido mo, pumipintig yan pag kinakagat mo yung ngipin mo lalo na sa umaga. So now, pag umaga, meron tayong conscious control. Tongue up, teeth apart, lips closed, and breathe through the nose. Gawin mo yan every day. That is what we call mouth relax position. Number 1, hindi sasakit ang ulo mo, hindi sasakit ang panga mo, at anong pang pinakamaganda, hindi ka magkakaroon ng folds dito. Wow, may aesthetic yes. factor pala. Okay, yun ang motivation. Motivation natin. Aesthetic. Well, Doc, paano naman yung sleep apnea? Very Yes. quickly lang. Ano yung sleep apnea? Yes, no, pag sinabi nating sleep apnea, ito yung humihinto tayo sa paghinga, lalo na sa tuwing natutulog tayo o sa gabi, no? Ito ay nahahati either obstructive sleep apnea or central sleep apnea. Pag obstructive sleep apnea, merong mga obstructions, no, sa airway natin, sa nose, and then sa lalamunan. Pag sinabi naman naming central sleep apnea, yun na yung brain mo ang nagdi-dictate na hindi ka humihinga, na hindi ka makakahinga. Kahit meron kang urge na huminga, pero ayaw ng utak natin, yun yung central sleep apnea. Yan. Ang treatment naman, pag central sleep apnea, ito na yung ginagamitan ng CPAP machine. Yes. Naku, may Dapat machine malaman na. dapat alam mo kung anong klaseng sleep apnea meron ka. Kaya meron dapat sleep study bago ka magpa-treat. Yes. Opo. No? And then kung nakita namin, no, wala kang central sleep apnea, meron kang obstructive sleep apnea, dapat malaman din natin kung anong klaseng obstructive sleep apnea. Mild, moderate, or severe. No? Pag sinabi nating mild, yan yung episodes mo na humihinto ka sa paghinga 5 to 15 times per hour. One cycle, one time nun is 10 seconds. So kung 5 times, 50 seconds na yan. Na hindi ka humihinga. Na hindi ka humihinga, Oo. literal, sa isang oras. Opo. Ayan. Yes, so kailangan malaman namin kasi pag mild to moderate, yan, definitely pwedeng makatulong ang dentista sa inyo, lalo na pag nakita namin ang obstruction dahil narrow, no, paloob ang iyong jaw, no, pwede kang magbigyan ng oral device, no, a sleep device, no. Yun yung tinatawag namin na mandibular advancement therapy, pwede magbigay. Now, pag severe naman, nakita naming severe ang obstructive sleep apnea mo, combination na yan. Meron kang CPAP machine and pwede ka rin namin bigyan ng mandibular advancement device. Only after your sleep study. Common Ano question. yung device na yun, Doc? Nilalagay sa bibig? Yes, nilalagay sa bibig, gagamitin mo siya pag natutulog ka. Opo. Common question, Doc. Yes. Meron po ba mga cases na normal po ba na dati hindi naman humihilik, ngayon humihilik na? Correct, no? Lalo na pag tumanda ka, no? Lumalaki,
lumaki ang iyong timbang, naging overweight ka na. Nag-gain ng weight. Nag-gain ng weight, correct. Lumalaki yung neck muscles natin, pati rin ang dila mo lumalaki yan. Pag tumaba ka, tumataba rin ang dila. So, dapat talaga weight management. Dapat lumiliit din ang dila pag pumayat ka. Yes. Oo. Kaya number Trivia. 1, lalo na kung mild lang naman ang apnea mo at ikaw ay may katabaan, weight management tayo. Oo. Yan. Dun And- muna. Yes, Dun muna. and proper tongue positioning exercises. Alright. Ayan. Okay, Doc, bago tayo magpaalam, advice sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon mula po sa inyo, Doktora. Yes, no, oo. Kung meron kayong kakilala, no, malakas humilik, hindi po ibig sabihin na mahimbing ang tulog nila. Kapag ang tao ay humihilik, no, lalo na pag humihinto pa ito sa kalagitnaan ng gabi, lalo na yung tapos Yeah. by pause na ganyan, palatandaan yon na humihinto na yan sa paghinga. So, kailangan nyo na pong ipakonsulta, no, sa inyong sleep physician or sa sleep dentist, no, para matulungan natin kasi ang every time na humihilik at humihinto ang tao sa paghinga sa gabi, no, napapagod ang ating puso. At very prone tayo magkaroon ng type 2 diabetes, no, gastroesophageal reflux or GERD, no, yung pangangasim ng sikmura, at number 1, Alzheimer's and dementia. Oh, wow. Naku, Doc, To maraming be continued salamat. To be Yes. continued Sa to inyong mga paalala. Pero alam mo, ang dami ko na natutunan Correct. kay Doc. Mhm. Oo, ang galing ni Doc mag-explain. Ako, Doc, saan ba ang inyong clinic? Yes, no, oo. You can follow my FB page, Dr. Edith, TMJ Sleep. So marami po doon mga tips, no, para maiwasan no, ang paghihilik at kasama na rin yung pagkakaroon ng TMJ problems. Yan, Dr. Edith, TMJ Sleep at Mico Dental Clinic, second level, Robinson's Galleria, EDSA, Quezon City. Ayun. Ako, Doc, maraming salamat sa inyo. Yan, malapit sa Sa atin. natin, no? Sa Yes. mga anak natin. Mix, ayan, maraming salamat, Dr. Edith Mico Ramos, ang ating Doktor Serbisyo. Thank you, Doktora. Thank you also.